Gandang araw! Dito nga kami ngayon sa puno ng kawayan at tinitingnan ko si nanay kumukuha ng labong. Bago nga hiwain ay may inaalis pa ng mga balat at matitigas na part. Hindi ko na nga na video dahil paglapit sa akin ni nanay ay wala na yung mga balat. At eto na nga hinihiwa-hiwa niya na. Kapag nga ang itsura ay katulad ng nasa gilid na parang may mga ugat-ugat ay inaalis yan. Dahil nga matigas na yan pero kung gusto mong pagtiyagaan ay go lang. At habang hinihiwa nga yan ay yung iba binubudburan na ng asin para medyo lumambot na. Matapos nga mahiwa lahat ay hinugasan ni nanay at inilaga niya at eto na nga siya. Ang paglaga nga nito ay bahala ka na kung anong lambot ang gusto mo. Pagkatapos mailaga ay palalamigin lang yan at pipigain na. At eto nga ang saluyot na sabi ng iba ay damo daw pero kinakain namin. At dito nga lang din namin kinuha yan sa tabing bahay. Opo, dito sa probinsya, masipag ka lang manggulay ay may uulamin ka. O baka naman pati yung magic sarap at bagoong na ilalagay dyan, hanapin mo dyan sa gulayan. Abay makukurot na talaga. Itong isda nga din na isasahog nahuli lang din sa ilog. Mas masarap nga sana kung inihaw na isda, pero yan kasi itira lang namin kaninang umaga na inulam. Ang sinasabi nga pala dyan ni nanay ay sa amin nga daw lahat binibili, at sa Cavite nga. Pero dito nga daw masipag ka lang maiuulamin ka. So ayan, fast forward na natin. Nagpakulo na nga pala ng tubig yan si nanay at nilagyan ng bagoong. Ganyan nga pala siya magtanggal ng tinik ng bagoong. Ilalagay niya sa mangkok yung bagoong isda at lalagyan ng tubig at unti-unting ibubuhos at maiiwan nga naman yung mga tinik. Pagkatapos mailagay ang bagoong ay pakukuluin lang ng mga 3 minuto at pwede nang ilagay yung isda na pansahog. Pagkalagay at tatakpan lang at hayaang kumulo ng 3 hanggang 5 minuto ulit. Kaya nga pala inuuna yung isda bago ang gulay para lumasa na yung isda sa pinakasabaw niya. So eto na, pagkatapos ng 5 minutong pagpapakulo sa isda, nilalagay na ni nanay yung saluyot. At hinalo lang ni nanay ng dahan-dahan na parang inilulubog lang yung saluyot sa pinakasabaw. Parang nga daw hindi malusak yung sahog sa ilalim. At nang maluto na yung saluyot ay nilagay naman yung labong. Dito nga sa amin, ang gusto nilang luto sa saluyot ay yung lutong-luto. Dahil nga daw nagtatawag ang kalikasan kapag ang saluyot ay hindi masyadong luto. At ayan nga, dahan-dahan ulit hinahalo ni nanay. Napaka-sensitive naman na sahog na yan. At ayan, nang medyo mahalo na, nilagyan niya na ng magic sarap. Siguro ang nailagay ni nanay dyan na magic sarap ay mga nasa 196,544. Wow! At ayan nga, pagsilip ko ulit sa niluluto ni nanay ay nakita ko nasa ibabaw na yung isda. Mas okay nga sana kung kalamansi, mangga or santol ang iaasim dyan para mas masarap. O kaya naman ay bunga ng sampalok. Kaya lang hindi nakakuha ng kalamansi si nanay sa mga tanim niya dahil natatawid pa ng ilog. At ang inasim niya na lang ay nor sinigang mix. Nilagyan niya rin pala ng konting patis dahil kulang nga sa alat. Sabi ko nga ay wag ng patis at bagoong na lang. Pero sabi ni nanay ay patis na nga lang at baka daw hindi na maluto yung bagoong. Yung tatay ko kasi hindi kumakain ng hilaw na bagoong. Baka daw kasi hindi niya nakainin kapag naamoy na hindi masyadong luto yung bagoong. At eto na nga, luto na. Tara, kain na tayo. At ayan nga, mas marami pa akong nakain na saluyot at labong kaysa sa kanin. At ayun lang po. Thank you for watching. God bless.